Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Pag-unat ng mga kalamnan at mga buto. Drake Hendrix. C41, C45. At Master Big Boss. Agad na nagdilim ang mukha ni Otis McCliff. Eksaktong inayos niya ang sitwasyong ito para hindi komportable si Drake Hendrix. Ang pagkain sa Asher Percival kahapon ay humantong kay Zaid McCliff na sinaway siya ng marahas at itinapon ang kalahating taong sweldo. Ano ang pakiramdam ni Otis McCliff sa ganitong pagliko ng mga kaganapan? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Otis McCliff, at nanlamig din ang kanyang boses. Ang bawat desisyon ng tauhan sa kumpanya ay dapat mayroong aking pirma ng pag-aproba. Sabi mo secretary mo siya, pero na-approve ko ba? Itinaas ni Otis McCliff ang kanyang salamin sa tungki ng kanyang ilong, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit si Aurelia McCliff ang naging project manager, ang posisyon niya ay nasa ilalim pa rin niya. Ipinangako rin sa kanya ni Zaid McCliff na, kapag natapos na ang kooperasyon ng proyekto, agad na aalisin ang posisyon ni Aurelia McCliff. Kaya hindi siya natakot at, sa katunayan, lubos na kumpiyansa. Otis, anong ibig mong sabihin dito? Sinasadya mo bang gawing mahirap ang mga bagay para sa amin ni Drake? Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Aurelia McCliff. Mula pagkabata, ang nakababatang kapatid na ito ay palaging laban sa kanya. Lalo na dahil napangasawa niya si Drake Hendrix, mas naging agresibo si Otis McCliff. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa iyo. Ikinalat ni Otis McCliff ang kanyang mga kamay. Ito ang patakaran ng kumpanya. Aurelia, hindi mo iisipin na dahil lang sa naging project manager ka, pwede mong i-disregard ang policy ng kumpanya, di ba? Otis, huwag mong pagsisihan ito. Umiling si Drake Hendrix. Ang gayong maliliit na pandaraya ay talagang walang kabuluhan. Oh, son-in-law? Tinatakot mo ba ako? Napangisi si Otis McCliff sa sinabi ni Drake Hendrix. Isang ganap na taunan, iniisip ang kanyang sarili na isang phoenix dahil lamang siya ay nakadapo sa isang sanga. Since that's the case, I'll leave it at this. Maliban na lang kung ikaw at ang chairman ay pumuntang nagmamakaawa kay Aurelia kasama ang buong staff ng kumpanya, hindi na kami muling papasok sa kumpanya. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Drake Hendrix ang kamay ni Aurelia McCliff at naglakad palabas ng McCliff Group. Walang utang na loob. Kasama mo lang. Huwag isipin na dahil lang sa natulog sina Aurelia at Sky Hendrix ay wala kang dapat ipag-alala. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang McCliff Group ay umiikot ng may tao man o wala. Sa pagmamasid sa pag-alis ng dalawa, malakas na nagmura si Otis McCliff. Eksakto. Iniisip ang kanyang sarili ng isang bagay na espesyal. Hindi ba't? Umaakyat lang siya sa ranggo sa pamamagitan ng kanyang hitsura. Nakakuha ng kaunting tagumpay at nagiging mayabang. Sa kumpanyang ito, bukod sa ating general manager na si Otis, pareho lang kung may aalis. Sa unang araw niya sa panunungkulan, gusto niyang i-monopolize ang kapangyarihan, who knows kung ano ang hindi nararapat na mga bagay na gagawin niya sa hinaharap. Good riddance, siya ang scum ng grupo. Malakas na pinag-usapan ito ng isang grupo ng mga alipores ni Otis McCliff, na parang nag-aalala na hindi sila marinig ni Drake Hendrix at Aurelia McCliff. Biglang tumahimik ang maingay na mga tao. Biglang tumalikod si Drake Hendrix at bumalik. Anong mali? Nanghihinayang. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, at baka pabayaan ko ito. Humalukip-kip si Otis McCliff, baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Smack! Biglang itinaas ni Drake Hendrix ang kanang kamay at sinampal ng walang paabi. Dahil sa lakas, natamba si Otis McCliff sa lupa. Mag-ingat ka sa bibig mo. Kung hindi dahil sa mukha ng kapatid mo, hindi ka mabubuhay hanggang ngayon. Pagkatapos magsalita, lumayo si Drake Hendrix sa gulat na tingin ng mga empleyado. Maghintay ka lang. Si Otis McCliff ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Ang pagsampal sa harap ng 12-dosenang empleyado ay isang napakalaking kahihiyan. Kung hindi siya gumanti dito, siya, si Otis McCliff, ay nanumpa na hindi siya magiging lalaki. Okay ka lang ba talaga? Sa Rolls-Royce, medyo nag-aalala si Aurelia McCliff. Huwag kang mag-alala, kamag-anak ko si Sky Hendrix, ang maliit na bagay na tulad nito ay walang problema. Ayaw ni Drake Hendrix na gawin ito, ngunit ang ilang mga tao sa McCliff Group ay sobra.
Kung walang aral, ang mga araw ni Aurelia McCliff sa loob ng grupo ay malamang na maging mas mahirap. Ngunit ang mga salita ni Otis, maaari ba nilang ipahiwatig si Sky? Sa pagkakaroon ng halo-halong sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon. Natural na naunawaan ni Aurelia ang pangangatwiran sa likod nito. Walang alinlangan na may mga tao sa loob ng Titan Group na hindi sumuko kay Sky, at kung malantad ang bagay na ito, maaaring madamay si Sky. Ngunit ang hindi niya alam ay ang buong Titan Group ay pag-aari ni Drake Hendricks, at siya ang asawa ng may-ari ng Titan Group. Teka lang, mamayang hapon, dadalhin ni Lolo sa bahay namin ang mga tao sa kumpanya para humingi ng tawad sa iyo. Si Drake Hendricks ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at nagmaneho palabas ng McCliff Group Headquarters. Manood ng sine. Sure. Namula ang pisngi ni Aurelia McCliff na parang may ginawang kaiyahiya. Lolo, tingnan mo ito. Sa loob ng tanggapan ng chairman ng McCliff Group, itinuro ni Otis McCliff ang duguan niyang mukha, galit na hinahampas ang desk. Sino ba ang nakatama sa akin ng ganito mula pagkabata? Kahit ikaw Lolo, hindi mo pa ako sinaktan ng ganito. Kahit na si Aurelia ay napaboren sa kanyang pagkabata, si Otis ang pinakasikat na tao sa McCliff family. Sa huli, ang isang babae ay ikakasal. Maaaring siya lang ang magmamana ng negosyo ng pamilya. May mga chismis sa loob ng grupo tungkol sa pagkuha ni Aurelia sa posisyon ng general manager, ngunit nagbago ang lahat pagkatapos niyang pakasalan si Drake Hendricks. Kalokohan. Panipi. Hinawakan ni Zaid McCliff ang mukha ni Otis, puno ng galit. Drake Hendricks, masyado ka nang lumayo. Bagamat kahapon lang ay pinuna niya ang kanyang apo, ang nakita niya ang namamagang mukha ngayon ni Otis ay wala siyang laman kundi galit. Lolo, nang ahas si Drake Hendricks na gawin ito ng buo dahil kay Aurelia. Ngayon ang kahabag-habag na babaeng ito ay nakipag-ugnay kay Sky at binubuli nila tayo dahil sa tingin nila ay hindi tayo ng ahas na hawakan siya. Reklamo ni Otis. Humph! Akala ko kung kumilos siya at magtrabaho ng tahimik, hindi ko siya guguluhin. Ngunit dahil naglakas loob siyang maging mayabang, hindi kami masisisi sa pagiging hindi mabait. Sky! Ganun ba? Gusto kong makita kung kaya niyang protektahan si Aurelia. Pagkasabi nito, inilabas ni Zaid McCliff ang kanyang telepono at tumawag. Brother Leopold, kumusta ka sa Titan Group nitong mga nakaraang araw? Ang tao sa kabilang dulo, si Leonardo Leopold, ay isang mataas na antas na executive sa Titan Group na may taunang sweldo na mahigit 5 milyon at malaki ang kapangyarihan. Ang pinakamahalagang punto ay na siya ay sinumpa ang kaaway ni Sky at nagkaroon ng maraming koneksyon kay Zaid McCliff. Ayaw sana ni Zaid McCliff na masaktan si Sky, pero ngayon wala na siyang choice kundi kumilos. Alam ni Heaven kung iniwan niya si Aurelia nang walang check, baka baligtarin niya ang grupo. Matandang Mr. McCliff, ano ang dahilan kung bakit mo ako tinatawag ngayon? Boses ng isang medyo may edad na lalaki mula sa kabilang dulo ng telepono. Eto nga pala, kamakailan lang nakipag-negotiate ang Sky ng grupo mo ng partnership sa kumpanya namin. Ngunit sinasamantala ang kanyang dakilang kapangyarihan, ipinipilit niyang i-promote ang isang regular na babaeng empleyado. Kung kanino siya nakarelasyon, sa project manager. Sa sandaling sumalungat kami, nagbabanta siya na wakasan ang partnership. Para sa kapakanan ni Otis, hindi nagdalawang isip si Zaid McCliff na sir ang sarili niyang apo. Ganyan. Ako dapat ang iyong kinatawan sa negosasyon noong una, ngunit sino ang nakakaalam na aagawin ito ng bastard na si Sky? Teka lang, pupuntahan ko ngayon si chairman. Kung totoo man ito, hinding-hindi matitiis ng Titan Group ang ganitong kahihiyan na manatili sa kumpanya. Tuwang-tuwa ang boses ni Leonardo Leopold mula sa telepono. Matagal na niyang ayaw kay Sky ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong kumilos dito. Kung magiging maayos ang lahat, ikaw ang magiging bagong manager ng proyekto, tandaan na gumawa ng mabuti. Pagkababa ng telepono, kontentong tiningnan ni Zaid McCliff ang apo. Mangyaring makatiyak, Lolo. Nakaramdam si Otis ng lihim na kasiyahan sa loob, at isang bakas ng malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Kapag nakuha na niya ang posisyon ng project manager, sisiguraduhin niyang mapapatalsik si Aurelia sa McCliff family. Hindi lang pinatalsik sa pamilya McCliff. Sisiguraduhin niyang hindi mabubuhay o mamamatay sina Aurelia at Drake Hendricks ayon sa gusto nila. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Moreles City, Ocean Amusement Park. Ito ay isang komprehensibong pasilidad ng entertainment, at dahil ang Moreles ay isang coastal city, nakakaakit ito ng maraming bisita.
Matatagpuan sa tabi ng baybayin ng Moreles, ang Ocean Amusement Park ay hindi lamang isang malaking palaruan, kundi isang komprehensibong shopping mall. Pagkatapos magsaya sa beach, ang mga bisita ay maaaring pumunta sa loob ng bahay upang manood ng sine o tangkilikin ang masarap na pagkain at marahil ay mamili ng mga damit. Pagkatapos umalis sa McCliff Group, dinala ni Drake Hendricks si Aurelie McCliff dito, nagpaplanong manood ng pelikula. 3 taon ng kasal ang dalawa ngunit hindi pa sila nakakapunta sa ganoong lugar na magkasama. Drake, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit tila ibang-iba kang tao kamakailan? Naglalakad sa amusement park at pinagmamasdan ng mga batang magkasintahan na magkahawak kamay at magkayakap, tanong ni Aurelie McCliff na nakayuko. Ito ay isang katanungan na nagpapabigat sa kanyang puso, at kung hindi ito matugunan, ito ay patuloy na uubusin ang kanyang mga iniisip, na humahantong sa mga ligaw na haka-haka. Malaki ang ipinagbago ng kanyang asawa na halos hindi na niya ito makilala, ngunit ang isang bagay na hindi nagbago ay ang pagiging mabait nito sa kanya. Mula sa 3 taong pagpasok niya sa kanilang pamilya hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbabago. Sa totoo lang, nawalan ako ng memorya 3 taon na ang nakakaraan. Huminto sa paglalakad si Drake Hendricks, nasa bulsa ang mga kamay habang nakatingin sa langit. Nakatingin ang kanyang mga mata sa puting ulap sa itaas, ang kanyang hitsura ay kasing lalim ng mga bituin. Ngunit, sa isang pagkakataong nangyari, nabawi ko ang ilang mga alaala at naalala ang ilang mga kaibigan mula noon. Habang sinasabi niya ito, binawi niya ang kanyang tingin at tumingin kay Aurelie McCliff ng may pagmamahal. Sa pag-iisip kay Sky Hendricks, isang kamag-anak ko, hiniling ko sa kanya na pumunta at tulungan tayo. Nakakuha ka ng ginto. Mayaman pala ako sa pangalawang henerasyon. Ikaw. Haha. Biglang naaliw si Aurelie McCliff, kung gayon, dapat ikaw ang pinaka-naagrabyado na mayamang ikalawang henerasyon sa kasaysayan. Kasabay nito, idinagdag niya na may bahagyang pait, I'm sorry for this past years. Si Drake Hendricks ay nagkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang kahabag-habag na 3 taon, hindi lamang sa pagluluto at paglilinis kundi pati na rin ang pagtitiis ng pagagalitin at pambubugbog. Lahat ng ito ay nakaraan na. I'm sorry, hindi nakita tretuhin ng ganyan. Tiningnan siya ni Aurelie McCliff na may pag-asa na mga mata. Halika, manood tayo ng sine. Tinapik ni Drake Hendricks ang kanyang ulo, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Kahit na may halos 1 siglo na halaga ng mga alaala na naibalik, ang isa sa kanyang pinakamahalaga ay ang babaeng nauna sa kanya. Sa loob ng 3 taon na nawala ang kanyang alaala, si Aurelie McCliff ang kanyang nag-iisa. Siya ang nag-iisang kulay sa kanyang itim at puti na mundo. Nagkataon lang, Kuya Hendricks. Habang papasok na ang dalawa sa sinehan, isang napaka-discordant na boses ang nagmula sa likuran. Radley Ridge, paano ka nandito? Nang makita ang nagsasalita, kumunat ang noo ni Aurelie McCliff na parang nakatali. Sa katunayan, ito ay hindi isang pagkakataon, nasagasaan nila ang isa't isa sa Ocean Amusement Park. Ang kasama ni Radley Ridge ay isang batang Ginoo na tila mula sa isang mabuting pamilya. Young Master Potter, ito si Aurelie McCliff na binanggit ko sa iyo. Nang makita sina Drake Hendricks at Aurelie McCliff, hindi nagmadaling maghiganti si Radley Ridge ngunit nagsimulang makipag-chat sa Young Master sa tabi niya. Kuya Ridge, ang sarap mo, napakaganda talaga ng hipag mo. Panipi. Ang tinatawag na Young Master Potter ay tumango, halatang humanga kay Aurelie McCliff. Sa kabila ng maraming mga dilag, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya ng ilang beses pa. Nakakalungkot na may asawa na siya, ito ang kanyang asawa, si Drake Hendricks, kung sino. Nakwento ko na sayo. Hindi nagalit si Radley Ridge sa mga sinabi ni Young Master Potter, sa halip, umiling siya at bumantong hininga, nakakahiya. Isang sariwang bulaklak na nakaipit sa dumi ng baka, paano magiging karapat-dapat ang gayong basura kay Miss McCliff? Ngumuso ng masama si Kwame Potter, baka sa mukha niya ang paghamak. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, magwala ka. Gumawa ng paraan para kay Brother Ridge dito, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi mabait. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, ilang matipunong lalaki ang humakbang sa harapan ni Drake Hendricks, nanlalaki ang kanilang mga mata. Si Kwame Potter ay ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Potter sa Five River Province, isa sa 4 na Young Masters ng Provincial City. Kilala siya sa pamumuhay ng kahalayan at paghahanap ng gulo sa lahat ng dako, umaasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya, isang ganap na basura.
Siya rin ang tanging walang trabaho na idol sa apat na batang elite ng kabisera ng probinsya. Si Stanislaus Potter ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki, kaya lalo siyang kinagiliwan. Siya ay karaniwang nagpapakasawa sa kanya sa isang malaking lawak, nililinis ang anumang bagay na gumugulo sa anak. Nakakuha ng Inko. Sa Five River Province, kilala si Kwame Potter bilang isang kumpletong diablo na nagkatawang tao. Masama ang pakiramdam kung abalahin si Young Master Potter sa sarili kong mga bagay. Nagkunwaring nahihirapan si Radley Ridge, alam na ngayon ay isang pagkakataon para maghiganti kay Drake Hendricks sa pamamagitan ng mga kamay ni Kwame Potter. Gaya ng inaasahan, nang marinig ni Kwame Potter ang kanyang mga salita, medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Kwame Potter, "Ako, si Young Master Potter, ay palaging inuuna ang katwiran at dadaan sa apoy at tubig para sa aking mga kaibigan. Ako na ang bahala sa usapin ngayon." Itong si Brother Hendricks ay tila may koneksyon sa lokal na tawag na Flower Snake. Nabugbog ako last time dahil sa kanya. Nagkunwari si Radley Ridge na pinaalalahanan siya na may ekspresyon ng kalungkutan sa kanyang mukha. Ang lahat ng ito ay napagmasdan ni Kwame Potter, na malamig na ngumuso, "You dare to mess with my friend. Bata, magtanong ka sa Five River Province, tingnan kung sino ang maglalakas loob na sumalungat sa akin, Young Master Potter." Sanay sa kay-abangan, paano sineseryoso ni Kwame Potter si Drake Hendricks? Kung gayon, guguluhin ko si Young Master Potter. Matapos marinig ang pangungusap na ito, napalukot ang bibig ni Radley Ridge sa isang malamig na ngiti. Nakilala niya si Young Master Potter sa pamamagitan ng isang international schoolmate at inanyayahan pa niya itong maglaro sa Morelos City. Hindi niya alam, ito ay isang maliit na mundo, at talagang nakatagpo sila ni Drake Hendricks. Ang malas ko lang. Lihim na natuwa si Radley Ridge sa kanyang puso. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kapatid ko, at baka isipin kong maging mahinahon ka. Tumayo si Kwame Potter na nasa likod ang kanyang mga kamay, nagbigay ng utos sa isang malinaw na tono. "Ngayon, maganda ang mood ko at ayokong makaabala sa inyo." Pagtingin sa iilang tao sa harapan niya, umiling si Drake Hendricks at hinawakan ang kamay ni Aurelia McCliff, handang umalis. Kung wala ang asawa niya, tiyak na bibigyan niya ng matinding pambubugbog ang mga bastos na ito. Pero ngayon, gusto lang niyang magkaroon ng magandang araw kasama si Aurelia McCliff. "Iwan mo siya para sa akin." Nang makitang hindi siya pinansin ng kabilang partido at nagbabalak pangang umalis, sumiklab ang galit ni Kwame Potter. Sa Five River Province, kakaunti ang nang ahas na baliwalain siya, Young Master Potter. Ngunit ang binatang ito sa harap niya ay malinaw na hindi isa sa kanila. "Tumigil ka." Sa hudyat ni Kwame Potter, isang bodyguard ang humakbang, ang kaliwang kamay ay umabot para hawakan ang balikat ni Drake Hendricks. "Magwala." Bahagyang tumabi si Drake Hendricks, hinawakan ng kaliwang kamay ang palso ng matipunong lalaki at saka mariing idiniin. Sabayan pa ng hiyawan na parang baboy na kinakatay, nadurog ang palso ng mananalakay, at nanginginig na tumingkayad sa lupa. Damn! Isa siyang practitioner. Tumaas ang isang kilay ni Kwame Potter, may ngiti sa kanyang mga labi, interesting. Ang iba sa inyo, sama-samang umatake. Kapag nambubuli sa iba, ang mga inaapi ay luluhod at humingi ng awa, at walang nang ahas na gumanti. Kung tutuusin, ang pangalan ng tao, ang anino ng puno, walang nang ahas na. Baliwalay ng pagkakakilanlan ni Young Master Potter. Kaya nang makitang naglakas loob si Drake Hendricks na saktan ang kanyang bodyguard, medyo natuwa si Kwame Potter. "Huwag mo siyang patayin, gusto ko pa rin siyang maging masaya." Ang natitirang apat na bodyguard ay humakbang pasulong, bawat isa ay may pag-iingat. Ang pinsala ng kanilang kasama ay naging dahilan upang maging maingat sila sa anumang bagay. "Asawa, ano ang dapat nating gawin?" Mahigpit na hinawakan ni Aurelia McCliff ang kamay ni Drake Hendricks, puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Natural na narinig niya ang tanyag na reputasyon ni Kwame Potter bilang isang kilalang diablo na nagkatawang tao. At sa napakalaking impluwensya ng Potter family sa Five River Province, maaaring magkaroon ng hindi maisip na mga kahihinatnan ang pagbeteng sa gayong behemoth. "Umuwi ka ng kaunti, kailangan kong i-stretch ang aking mga kalamnan." Inilagay ni Drake Hendricks si Aurelia McCliff sa likod niya at napangiti ang kanyang bibig. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Si Drake Hendricks ay nasa mataas na espiritu ngayon dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na manood ng isang pelikula kasama si Aurelia McCliff.
Ngunit 5 minuto na ang nakalipas, at ngayon ay tuluyan ng nasira ang kanyang kalooban. Ang ilang mga tao ay humihingi lamang ng pambubugbog kung walang isa, hindi komportable ang kanilang mga katawan. Atake, panipi. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at sabay-sabay na sumulong. Sila ay malinaw na espesyal na sinanay, na walang mga patay na anggulo sa kanilang pag-atake. Kahit anong pilit ni Drake na umiwas, siya ay nasa loob ng kanilang kapansin-pansing hanay. Gayunpaman, walang balak na umiwas si Drake. Sa sandaling ang unang bodyguard ay nakalapit sa kanya, si Drake ay nag-flashback, ang kanyang kaliwang paa ay nakalapat sa baba ng bodyguard. Sa isang mahinang pag-ugong, ang bodyguard ay bumagsak sa lupa sa matinding paghihirap, ang dugo ay bumubuhos mula sa kanyang bibig. Napakalakas ng sipa ni Drake na marahil ay nabasag lahat ang ngipin ng isa. Ngunit noong panahong iyon, umikot na sa kanya ang mga natitirang lalaki, hindi sila nagdalawang isip dahil sa sugat ng kanilang kasama ngunit sa halip ay nagpasigla sa espiritu ng pakikipaglaban sa loob nila. Hindi ikaw ang kapareha ko. Sinabi ni Drake na nasa likod ang kanyang mga kamay, umiling-iling, hindi ko na kailangan pang itaas ang isang daliri. Mayabang. Ang mga bodyguard ay dating nangingibabaw na mga figure sa kanilang sariling karapatan, kung hindi, paano sila naging mga personal na bodyguard ng Young Master ng Potter family. Matapos marinig ang mga salita ni Drake, ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay naging sobrang pangit. Turuan mo siya ng leksyon. Tumango ang isa sa mga bodyguard, tapos biglang sumugod. Sa sandaling kumilos siya, ang isa pang bodyguard ay tumakbo palabas, gamit ang likod ng una bilang pambuelo upang tumalon sa hangin. At ang ikatlong tao ay mabangis na humampas ng kanyang kamay na parang kutsilyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ng mga bodyguard, sa pag-aakalang mayabang siya, ha? Sa lalong madaling panahon ay ipapaluhod nila siya sa lupa at humingi ng awa. Ngunit sa sumunod na sandali, unti-unting tumigas ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Nakaharap sa mabangis na kutsilyong kamay, na natiling kalmado si Drake, sumandal siya, ang kanyang mukha ay dumaan sa kutsilyo ng kamay ng bodyguard. Bang! Kasabay nito, ibinagsak niya ang kanyang balikat sa isang strike, direktang nabali ang ilang tadyang ng bodyguard. Ang tunog ng pagkabali ng buto ay nagulat sa dalawa, na nagdulot ng ilang sandali ng pag-aalinlangan sa kanilang mga aksyon. Ngunit sa maikling sandali ng pag-aalinlangan, narating na sila ni Drake. Bang! Bang! Sa dalawang malakas na tunog, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa likod at dibdib ng iba, na nagpapalipad sa huling dalawa. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Kwame Potter sa gulat. Alam na alam niya ang mga kakayahan ng mga bodyguard na ito, bawat isa ay piling pinili ng may pag-iingat. Ngunit sa harap ni Drake, sila ay binugbog ng walang pagkakataong lumaban. At hindi pa nagamit ni Drake ang kanyang mga kamay. Kahit pa niya. Gamit lamang ang kanyang mga balikat, natamba na niya ang mga lalaking ito sa lupa. Ngayon, oras na para ayusin natin ang score. Lumapit si Drake habang nasa likod ang mga kamay at may ngiti sa labi. Huwag kang magulo. Ako ang Potter family Young Master, kung manggahas kang saktan ang isang buhok sa akin, hindi ka makakalabas ng kalahating hakbang palabas ng Morales City. Bagamat ang isa ay todo ngiti, naramdaman ni Kwame na ang ngiti ay nakakatakot, na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katinoan. Sino siya? Isa sa 4 na Young Masters ng Five River Province, ang kanyang ama ay isang kilalang negosyante, ang kanyang ina mula sa isang makapangyarihang pamilya sa kabisera. Sa ganoong katayuan, sino ang maglalakas loob na hawakan siya? Maliban na lang kung pagod na silang mabuhay. Yung Potter family Young Master, ha? Interesting, tumawa si Drake at biglang hinampas ang kamay niya. Sampal. Kasunod ng tunog, isang malinaw na handprint ang lumitaw sa mukha ni Kwame. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Maya-maya pa, ang Young Master Potter ay nanlilisik na hindi makapaniwala kay Drake. Tinakpin din ni Aurelia McCliff ang bibig gamit ang kamay sa gulat. Isa ito sa 4 na Young Masters, ang kanyang background ay napakalakas. Ngunit si Drake ay naglakas loob na sampelan siya. Bagamat makapangyarihan si Jackson Brandon sa Morales City, kumpara kay Kwame, mas mababa pa rin siya. Ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Potter, naisip niya kung gaano kagalit si Stanislaus Potter. Oo, paano kung saktan kita? Tumingin sa kanya si Drake Hendricks na may nakakalokong ngiti, nagtanong, masarap ba sa pakiramdam?
Sa sandaling iyon, napansin ni Radley Ridge, na nakatayo sa isang tabi, na may mali at nagsimulang mag-bolt. Kung si Kwame Potter ay nabubugbog, anong pagkakataon ang nagkaroon siya ng magandang kinalabasan? Sa kasamaang palad para sa kanya, mali ang kalkulasyon niya sa kanyang kapalaran. Ang kamay ni Drake Hendricks, na lingid sa kaalaman ng sinuman, ay gumawa ng isang maliit na ball ang bakal, na bahagya niyang ikinalas gamit ang kanyang gitnang daliri, na direktang tumama sa Radley Ridge sa binti. Ag! Nang makita ito, kinilig si Kwame Potter sa loob. Anong klaseng halimaw ang naprovoke niya? Ngunit hindi pa rin siya naniniwala na ang kabilang partido ay naglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang katayuan ng pagiging isa sa apat na Young Masters ay sapat na kahanga-hanga upang pukawin ang takot. Lumabas ako upang manood ng isang pelikula kasama ang aking asawa ngayon, at marami ka talagang naging boss kill. Umiling si Drake Hendricks, na walang magawa. Paano ito, gumapang ka sa lupa at tumahol na parang aso para sa akin. Kapag nasiyahan na ako, pakakawala na kita. Hindi ka mangangahas. Ang isa sa mga bodyguard sa lupa ay napaungol sa sakit. Ang aming Young Master Potter ay anak ng pamilyang magpapalayok. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Ginagawang tumahol ang anak ng pamilya ng Potter na parang aso. Ang lalaking ito ay talagang isa sa mga uri. Maaaring hindi gaanong alam ng bodyguard, ngunit sigurado siyang mamamatay ang batang ito sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi mo man lang mailigtas ang sarili mong buhay, at nag-aalala ka sa iba. Tumalikod si Drake Hendricks at nagkunwaring walang ingat na natapakan ang hita ng bodyguard. Basag. Ang tila isang casual na hakbang ay naihatid ng may napakalaking puwersa. Dinurog nito ang buto ng binti ng bodyguard. Dahil sa matinding sakit ay agad na hinimatay ang bodyguard. Young Master Potter, simulan mo na. Matapos gawin ang lahat ng ito, si Drake Hendricks ay naglakad pabalik, ang mga kamay ay nakapulupot sa likod niya, sa harap ni Kwame Potter. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang hawakan ako. Umapaw ang kumpiyansa sa mukha ni Kwame Potter. Hindi siya naniniwalang walang takot ang sinuman sa mundong ito. Smack! Sinampal siya ni Drake Hendricks at natamba siya sa lupa. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Maaari kang tumaya na hindi ako maglalakas loob na bumaba sa pwesto. Habang nagsasalita, dahan-daang itinaas ni Drake Hendricks ang kanyang kanang paa, inilagay ito sa itaas ng mga binti ni Kwame Potter. Kapag bumaba na ako, walang makakapagpagaling nito. Napasinghap ang mga tao doon. Sino ang walang awa na taong ito na nagbanta pa kay Young Master Potter? Habang patuloy na bumababa ang kanang paa ni Drake Hendricks, nagpupumigla si Kwame Potter sa loob. Woof! Sa wakas, nahigi siya sa lupa, nilabas ang dila at tumatahol na parang aso. Ang isang mahusay na tao ay maaaring yumuko at mag-inat. Ano ang silbi ng pagpatay sa lalaking ito kung nawala ang kanyang mga paa? Walang katapusang pangako ang kanyang kinabukasan, hindi ito katumbas ng sugal. Nang marinig ni Aurelia McCliff ang kanyang tahol, kahit na sinubukan niyang pigilan ito, sa huli ay hindi niya napigilan ang kanyang pagtawa. Si Master Potter ay talagang may talento, mas mahusay pa kaysa sa isang tunay na aso. Inilabas ni Drake Hendricks ang kanyang telepono at ni-record ang buong eksena. Magwala ka. Kapag nakita pa kita, hindi ka na magiging maswerte. Si Aurelia McCliff sa kanyang tabi ay nagpapigil ng husto kay Drake Hendricks. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Habang papaalis si Kwame Potter, sinubukan din ng Radley Ridge na kunin ang pagkakataong makatakas. Please? Nakikiusap ako, bitawan mo ako. Sa pagharap sa nagyayelong Drake Hendricks, agad na naduraj ang puso ni Radley Ridge. Gumapang ka sa parisukat at tumahol na parang aso ng nakakumbinsi, at baka bitawan kita. Kung hindi, huwag mag-atubiling subukan at umalis. Sa pagpapasya na huwag siyang patayin dahil sa pagnanasa sa kanyang asawa, naging maaway na si Drake Hendricks. Oo. Walang kaunting pag-aalinlangan, nagsimulang gumapang sa lupa si Radley Ridge, hila-hila ang pailay na binti sa likod niya. Kung nahulog si Kwame Potter, ano siya? Mula sa malayo, isang lalaking nanunood sa eksena ang napangiti. I-post ang video na ito online, gusto kong makita kung ano ang gagawin ng Potter family tungkol dito. Ibinigay niya ang kanyang telepono sa isang matandang lalaki sa tabi niya, pagkatapos ay nawala sa karamihan. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang panghihimasok ni Kwame Potter ay ganap na pinatay ang kanilang kalooban. Ang dapat sana ay isang magandang date ay nauwi sa ganito.
Hinatid lang ni Drake Hendricks si Aurelia McCliff pauwi, hinihintay si Zaid McCliff at ang iba pa na dumating at humingi ng tawad. Sa Titan Group, inutusan na niya si Ovidio Cook na maglagay ng matinding pressure sa McCliff Group, kung hindi ay tiyak na hindi madaling makompromiso ang McCliff family. Dahil ang mga taong ito ay may intensyon na magdulot ng kakulangan sa ginhawa, gagamitin niya ang pagkakataong ito upang itatag ang awtoridad ni Aurelia, upang matiyak na walang sino man ang tatawid sa kanya sa hinaharap. Hindi nagtagal ay dumating ang sasakyan sa ibaba, at pagkatapos ay parada ang Rolls-Royce, magkabalikat silang naglakad sa itaas. Hindi man sila nakapanood ng pelikula ngayon, pareho nilang naramdaman na mas naging malapit sila sa isa't isa. Pagkapasok sa apartment, nakakagulat na hindi pumasok sa trabaho si Beryl McCliff. At ang kanyang asawa at nakaupo sila sa sofa na may pag-aalalang ekspresyon, na ikinagulat ni na Drake Hendricks at Aurelia McCliff. Knox Ridge at Beryl McCliff, sa kabila ng kanilang hindi gaanong mataas na posisyon, ay medyo maagap sa kanilang mga oras ng trabaho. Parehong pananatili sa bahay na ganito ang una. Mama, may sakit ka ba? Nang makita ni Aurelia ang hindi pangkaraniwang kaawa-awang kutis sa Knox Ridge, likas na naisip ni Aurelia na siya ay may sakit, at iyon ang dahilan kung bakit hindi pumasok sa trabaho ang matandang mag-asawa, agad na nabalisa. Ngunit si Knox Ridge ay nakaupo pa rin sa sofa na may problemang hitsura, hindi umiimik. Tay, ano pong problema ni Mama? Nang makitang hindi nagsasalita ang sariling ina, lalo pang nag-alala si Aurelia at lumapit kay Beryl McCliff, at agad na nagtanong, magsalita ka. Gayunpaman, na parang nagkasundo ang matandang mag-asawa noon paman, na natili silang katahimikan sa isa't isa. Ano bang problema niyong dalawa? Huwag mo akong takutin. Agad na nagpanik si Aurelia, clueless sa maaaring mangyari sa bahay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, si Beryl McCliff na ang nagsalita. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga kay Oytat, na may nakababang ulo. Sabi, MV anak, ito. Umaga nang hindi sinasadyang nawala sa amin ng nanay mo ang kwintas mo habang nasa trabaho tayo. Ano? Hindi makapaniwalang sigaw ni Aurelia McCliff sa kamabilis na napalitan ng galit. Iyon ang natatanging regalong ibinigay sa kanya ni Drake Hendricks. Napukaw nito ang Morelos City, isang kayamanan ng hindi mabilang na mga batang babae na pinangarap ngunit hindi nakuha, ang liwanag ng liwayway. Dati, nagkagulo ang Knox Ridge na hiramin ito ng ilang araw, at sa kabila ng pag-aatubili ni Aurelia, pumayag siyang pautangin lang ito ng 2 araw. Ngunit ngayon, ang Knox Ridge ay talagang nawala ang kwintas. Alam mo ba na regalo sa akin ni Drake Hendricks? Paano ka naging pabaya? Malakas na sigaw ni Aurelia McCliff, bumaha sa kanya ang bugzo ng agrabyado na emosyon. Maaaring magastos ang liwanag ng liwayway, ngunit may kakaibang kahulugan sa kanya ang kwintas. Ito ang unang regalo mula kay Drake Hendricks, at minarkahan nito ang pagbabago sa kanyang asawa mula nang matanggap niya ang kwintas na iyon. Anong sinisigaw mo? Nang makita ang matinding pagkabalisa ni Aurelia, ulong si Knox Ridge, isa lang itong kwintas, and who knows, baka nakalimutan lang sa bahay. Kahit na may kasalanan, hindi siya sanay na umamin. Kung gayon, hanapin mo ito. Sumigaw si Aurelia McCliff, go and find it for me. Ako ang kapanganakan mong ina, Aurelia, paano mo ako kakausapin ng ganyan? Naghanap na si Knox Ridge. Matapos matuklasan na nawawala ang kwintas, siya at si Beryl McCliff ay nagmamadaling umuwi. Ngunit kahit anong hanap nila, para bang sumanggaw ang kwintas mula sa mortal na mundo, na hindi na masubaybayan. Baka ninakaw ni Drake Hendricks. Narinig ko na medyo may halaga ang kwintas na iyon, baka ninakaw niya iyon at ibinalik sa labas nang hindi ko pinapansin. Isipin mo, wala siyang pera. Saan siya kukuha ng pera para ibili ka ng ganoon kamahal na regalo? Si Knox Ridge ay nakagawian na inilipat ang sisi sa ulo ni Drake Hendricks dahil sa pamilyang ito, sa tuwing may mali, palaging ang manugang na ito ang sinisisi. Tama. Dapat siya yon. Siguradong ninakaw niya ang kwintas nang hindi kami nakatingin. Panipi. Tumunog si Beryl McCliff mula sa gilid. Nandoon pa rin ang kwintas nang umalis ang mag-asawa sa mga oras na iyon, tumungo na si Drake Hendricks sa kumpanya kasama si Aurelia McCliff, ngunit para pagtakpan ng asawa, pumikit din siya sa katotohanan. Ikaw. Naging mabilis ang hininga ni Aurelia McCliff sa galit, at ang galit ay bumalot sa kanyang buong katawan. Bagamat hindi niya alam kung saan nakuha ni Drake Hendricks ang pera, sigurado siyang hindi magnanakaw o maliit na kriminal ang kanyang asawa.
Knox Ridge at Burl McCliff ay parehong tahasang nagsisinungaling sa kanilang mga ngipin, tahasan ng paninirang puri. Hindi bagay. Kung pinaghihinalaan ako ng aking mga biyenan, pagkatapos ay tumawag sa pulisya. Sumandal si Drake Hendricks sa pinto, nakangiti na parang hindi nakangiti, at sinabing, ang dalawang hindi kagalang. Galang na matatanda, kung hindi para sa kapakanan ng kanyang asawa, ay patay na malamig na ngayon. Walang sino mang nang-ahas na makipag-usap sa young master ng 10,000 Mountain Alliance na tulad niya nang naiwan ng buhay. Oh, Drake Hendricks, sa tingin mo hindi ako mangangahas. Wait lang. Kumbinsido na si Drake Hendricks ang magnanakaw, kinuha ni Knox Ridge ang kanyang telepono at tatawag na sana ng pulis. Perfect opportunity for her to deal with this son-in-law who was a eyesore kahit anong tingin niya rito. Tumawag ka ng pulis. Si Drake Hendricks ay ganap na walang pakialam, na parang nanunood ng isang payaso, at kinuha ang isang resibo mula sa kanyang bulsa. Ito ang resibo mula sa liwanag ng liwayway. Nagkataon na gusto kong tuklasin ng pulisya ang kinaroroonan nito, pagkatapos ng lahat, ang pagkawala ng isang bagay na nagkakahalaga ng iba. 10-10 milyon ay nangangailangan ng kabayaran. Kung hindi ka makakapagbayad, maaari ka ring makulong. Tingnan ko. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Knox Ridge, tumayo siya, inagaw ang resibo, at biglang nagbago ang kulay ng mukha niya. Malinaw nitong binanggit ang pangalan ni Drake Hendricks at ang kanyang mobile number. Kung tungkol sa dami, nakaramdam ng pagkahilo si Knox Ridge, halos bumagsak sa lupa. 13,314,000. Kung hahabulin ng pulisya ang usapin, tiyak na maupo silang dalawa sa pagkabilanggo. Anak, nasaan ang ebidensya? Sa harap ng lahat, pinunit ng Knox Ridge ang resibo, pagkatapos ay sinundan ng paglunok ng mga piraso. Nanay, paano mo nagawa ito? Namula ang mukha ni Aurelia McCliff, nanginginig sa galit, paanong ang sarili niyang ina ay walang kahihiyan na walang pakundangan. Drake Hendricks, pumunta ka at tumawag ng pulis. Matapos gawin ang lahat ng ito, matagumpay na tumingin si Knox Ridge kay Drake Hendricks, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsuway. Nawala ko lang yung necklace, anong magagawa mo sa akin? Talaga, ang isang ito ay gawa sa bakal, mabuti pang pag-isipan mong mabuti bago lunukan. Sa harap ng walang katotohanan ng mga aksyon ng kanyang biyenan, si Drake Hendricks ay naglabas ng isang bakal na card mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa harap nila. Ito ang Love Island membership card, na maaaring sumubaybay sa kasaysayan ng aking pagbili sa alinmang lungsod. Tindahan. Dahan-dahan lang kumain, huwag mong saktan ang sarili mo. Mataas ang threshold para sa isang membership card ng Love Island, ngunit ang nag-iisang pagbili ni Drake Hendricks na mahigit 13 milyon ay agad na nagbigay sa kanya ng status ng pagiging miyembro. Kahit wala ang resibo na iyon, mapapatunayan pa rin ang pagmamay-ari niya sa Dawn's Light. Ikaw. Namutla ang mukha ni Knox Ridge, pakiramdam na ginawang tanga ni Drake Hendricks. Naduduwal siya sa pag-iisip sa resibo sa kanyang tiyan. Tama na ang pagtatalo. Mayroon kang 3 araw para hanapin ang kwintas at ibalik ito sa akin. Nasaksihan ni Aurelia McCliff ang parang tuso na pag-uugali ng kanyang ina. Tama, bakit ang aga mo umuwi ngayon galing trabaho? Sinulyapan ni Burl McCliff ang kanyang relo, wala pang 3:00 ng hapon. Ang McCliff Group ay may oras ng trabaho mula 9 hanggang 5, at ito ang unang araw ni Aurelia McCliff sa trabaho bilang isang project manager, ngunit siya ay umuwi ng maaga. Nag-resign ako. Sa pagharap sa pagtatanong ng kanyang ama, walang magawang sagot ni Aurelia McCliff. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ano ba, nasisiraan ka na ba ng bait? Nang marinig ang balita, biglang tumayo si Knox Ridge mula sa sofa. Mula sa isang junior executive hanggang sa isang pinuno ng proyekto, at umalis ka ng ganoon. Siya ay umaasa kay Aurelia McCliff na gamitin ang kanyang posisyon upang kumita ng kaunting pera at bilhan sila ng bagong kotse. Sa bagay, medyo luma na ang modelo ng Burl McCliff's Passat, at madalas itong pinagtatawanan kapag nagmamaneho. Ang napakagandang posisyon bilang pinuno ng proyekto ay madaling kumita ng milyon-milyon, kaya't maiisip kung ano ang naramdaman ng matandang mag-asawa ngayong nagbitiw na si Aurelia McCliff. Para akong nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Sinabi ko sa kanya na magbitiw, at maliban kung si Lolo ang personal na hilingin sa kanya na bumalik. Hindi na babalik si Aurelia McCliff sa McCliff Group. Napasandal si Drake Hendricks sa pinto, dahan-dahang nagsalita. Drake Hendricks, nawala ka na ba sa isip mo? I see it now,
sinasadya mong maghiganti sa pamilya natin. Kinagat ni Knoxridge ang kanyang mga ngipin at sinabing, natutuwa ka bang makita kaming malungkot na nabubuhay? Sa loob ng maraming taon, si Aurelia McCliff ay pinigilan sa loob ng McCliff Group, at ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong umakyat, nagbitiw siya. Maaaring isipin ng isa kung gaano kagalit si Knoxridge. Hindi ako kasing liit mo, at may dahilan ang lahat ng ginagawa ko. Hindi nakipagtalo si Drake Hendricks sa kanyang biyenan, tutal, nanay naman ito ni Aurelia McCliff. Kung hindi ko ito gagawin, maraming tao sa grupo ang hindi tatanggap kay Aurelia, at ang kanyang trabaho ay puno ng kahirapan. Panipi. Sa paglalapat ng presyon ng Titan Group, hindi siya naniniwala na ang McCliff clan ay maglalakas loob na maghanap ng kanilang sariling pagkawasak. Sa pagharap sa napakalaking entity na kinokontrol ni Ovidio Cook, ang McCliff family ay lubhang maingat. Sino ka sa tingin mo? Pagmamayari mo ang Titan Group. Si Ovidio Cook ba ay nagtatrabaho sa ilalim mo? Nanunuya si Knoxridge, ikaw ay walang iba kundi basura, isang walang kwentang basura. Talagang hit rock bottom ang anak ko sa pagpapakasal sa iyo. Mas mabuting bantayan mo ang iyong mga salita. Nanginig sa takot si Knoxridge dahil sa biglang paglamig ng mukha ni Drake Hendricks. Sa katunayan, tama siya, nagtrabaho si Ovidio Cook para kay Drake Hendricks, at ang Titan Group ay pag-aari niya talaga. Ngunit napakakaunting mga tao ang nakakaalam nito. Nanay. Igalang si Drake, hindi ko pinagsisihan na pakasalan siya. Sa mahigpit na paglapat ng mga labi, komplikado ang ekspresyon ni Aurelia McCliff habang kaharap ang dominanteng ina. Si Drake Hendricks, gayunpaman, ay dahan-daang ngumiti nang marinig na hindi niya ito pinagsisihan. Itikom mo yang bibig mo. Ang isang walang kakayahan na tanga ay nagsasabi sa iyo na magbitiw, at gagawin mo. Anong nasa ulo mo? Lalong nagalit si Knoxridge nang tumingin siya sa kanyang anak, hindi maintindihan kung anong uri ng spell ang ginawa ni Drake Hendricks nitong huling 2 araw, na nagsimulang protektahan siya ni Aurelia McCliff. Nasabi ko na noon pa, maliban na lang kung dumating si Lolo kasama ang lahat ng tauhan para tanungin siya, hindi babalik si Aurelia McCliff. Malamig na sabi ni Drake Hendricks. Drake Hendricks, lumabas ka. Naglakas loob ka pang hilingin sa chairman na pumunta ng personal sa bahay namin. Sinira mo kami. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang manugang, galit na galit si Knoxridge na parang saysubog na ang kanyang baga. Dahil pinakasalan ni Aurelia McCliff si Drake Hendricks, hindi kailanman naging maganda ang tingin ni Zaid McCliff sa pamilya ni Burl McCliff. Kahit na siya ang nagpasya sa kasal sa simula, kung siya ay inakusahan na hindi nagpapasalamat o sinipa ang hagdan pagkatapos niyang umakyat, sa sandaling napagtanto niya na si Drake Hendricks ay walang kapakipakinabang na halaga, magagawa ni Zaid McCliff. Huwag maghintay na sipin siya sa McCliff family. Ngunit, dahil sa usapan ng mga taong bayan ng Morelos City, kinailangan niyang magpigil. At parang tinak sa kanyang tagiliran, hindi maiwasang hindi komportable si Zaid McCliff sa tuwing makikita niya si Drake Hendricks. Iyon din ang dahilan kung bakit ang pamilya ni Burl McCliff ay nakakuha ng pinakamaliit at humawak ng pinakamababang posisyon sa loob ng McCliff Group. Ngayon, nang ahas pa si Drake Hendricks na ideklara na dadalhin ni Zaid McCliff ang buong McCliff Group para tanungin si Aurelia McCliff pabalik, may isip ng isa ang galit sa puso ni Knoxridge. Para silang itinutulak sa hukay ng apoy. Hindi, kailangan kong tawagan si tatay at ipaliwanag ang mga bagay-bagay para hindi natin masira ang magandang kinabukasan para sa ating Aurelia. Kinuha ni Knoxridge ang kanyang telepono at marahas na sinabi kay Drake Hendricks, hindi kita bibitawan. Ang kanyang anak na babae ay malinaw na isang matalinong tao, paano niya pakikinggan si Drake Hendricks at magbitiw? Dapat may catch. Ang pagtawag ngayon ay magdadala lamang sa iyo ng agos ng panunuyaat. Pangungot siya, nakasandal si Drake Hendricks sa pintuan, casual na sinabi iyon. Dahil alam ng lahat ang drama ngayon, ang McCliff clan at ang mga empleyado ng grupo ay naghihintay na makita si Aurelia McCliff na ginawang katawa-tawa. Sa ganoong oras, hindi ba ang pagtawag ay humihingi lamang ng kahihiyan? Huminga ng malalim si Knoxridge, na pagtanto na si Drake Hendricks ay gumawa ng maraming kahulugan. Kung hindi na makakabalik si Aurelia McCliff, gusto kong umalis ka kaagad dito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, galit na galit sa manugang na ito. Tila. Nakalimutan niya na nawalan siya ng isang kwintas na nagkakahalaga ng 10 milyon sa kanya. Samantala, sa Titan Group, binuksan ang pinto sa opisina ni Chairman Ovidio Cook.
Si Leonardo Leopold, kasama ang mga materyales na inihanda, ay pumasok habang tinutulak ang pinto. Pero sa hindi inaasahan, nandoon din si Sky Hendricks. Manager Leonardo, ano ang nagdala sa iyo dito? Umupo si Ovidio Cook sa kanyang upuan, nagtatanong na tila walang pakialam. Nakatanggap lang siya ng notice mula kay Drake Hendricks ng umagang iyon at nakikipag-usap kay Sky Hendricks kung paano ay pressure ang McCliff Group. Manager Hendricks, pwede ka bang lumabas sandali? Mahinang tanong ni Leonardo Leopold. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga materyales para sa impeachment ng Sky Hendricks para sa paggamit ng mga pampublikong mapagkukunan para sa pribadong pakinabang. Sa mismong lalaking naroroon, medyo napigilan si Leonardo. Bagamat may mga struggles ang dalawa behind the scenes, napanatili pa rin nila ang mukha sa publiko. Ayos lang, magkakapatid naman kaming lahat. Magsalita ng malaya, tinapik ni Ovidio Cook ang desk, sinenyasan siyang umupo. Tagapangulo, mayroon akong ilang materyales para makita mo. Umupo si Leonardo Leopold sa tapat ng Ovidio Cook at, nag-ipon ng kanyang lakas ng loob, ipinasa ang mga materyales. Matapos matanggap ang tawag mula kay Zaid McCliff, agad niyang sinimulan ang pagsisiyasat sa bagay na ito. Ang hindi niya inaasahan ay matuklasan niya ang isang bagay na labis siyang ikinatuwa. Ang Rolls-Royce ng kumpanya ay ipinahiram sa isang babaeng empleyado ng McCliff Group sa ilalim ng personal na pangalan ni Sky Hendricks. Bukod dito, sa pulong ng lupon ng McCliff Group, mariin niyang itinulak ang babaeng empleyadong ito na italaga bilang project manager. Ang ganitong malaking proyekto ay madaling magbunga ng kita ng 10-10 milyon kapag may naging project manager. Ngayon, tiwala si Leonardo Leopold na kaya niyang ibagsak si Sky Hendricks at pumalit sa kanya. Habang binabasa ni Ovidio Cook ang mga materyales, ang kanyang ekspresyon ay lumaki ng pangalawa. Sa oras na maabot niya ang huling pahina, ang kanyang mukha ay namumula. Pinagmasdan ni Leonardo ang lahat ng ito, halos hindi na itago ang kanyang saya. Tingnan mo. Inihagis ni Ovidio Cook ang mga materyales sa harap ni Sky Hendricks, malamig ang kanyang tono. Iniimbestigahan mo ako. Pagkatapos magbuklat ng ilang pahina, tumangala si Sky Hendricks kay Leonardo. May isla ng mga detalyeng nakasulat, pati na ang mga eksaktong salita na sinabi niya. Sinasamantala ni Manager Hendricks ang kanyang posisyon para sa personal na pakinabang, na nakakasama sa mga interes ng grupo, hindi ko iyon papansinin. Hindi nagpakita ng takot si Leonardo, nakatingin ng matuwid kay Sky Hendricks. Tagapangulo, ang gayong tao ay hindi maaaring manatili sa kumpanya. Natanggal ka sa trabaho, deklara ni Ovidio Cook sa isang mahigpit na boses. Ang bait ng chairman. Ang isang tulad ni Sky Hendricks ay talagang isang salot. Tuwang-tuwa si Leonardo Leopold, sa pag-aakalang paparusahan lang si Sky Hendricks, ngunit sa halip ay tahasan siyang tinanggal. Ikaw ang tinutukoy ko, Leonardo Leopold. Bago niya matapos ang pakiramdam ng kasiyahan, hinamplas ni Ovidio Cook ang mesa, tumayo, at sumigaw, iniisip kung paano sabotahe ang mga kasamahan sa buong araw sa halip na tumuon sa pagpapalawak ng negosyo, napakaliit ng templo ng Titan Group ko para sa isang malaking Buddha na tulad mo. At sa buong Morelos City, walang kumpanyang magkakagusto sa iyo. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.